Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan po natin as of this time mga kababayan ay ito pong pagbabalik ng ating rockstar at the Hakot President na si Pangulong Bongbong Marcos from his trip from ASEAN GCC diyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. So bago po tayo magsimula ng ating topic at pagbibigay ng opinion at reaction, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At maraming salamat at shout out sa lahat ng ating channel members, sa mga regular sa ating video premieres at nagre-reply ng ating videos. Maraming salamat po. At shout out na rin sa mga Dayokdok Dilawan supporters na dumadaan sa ating mga videos at nagpapakita lamang ng kanilang mga katangahan at kabobohan sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng mga komento sa ating mga videos. No? Sinabi na noon na bawal mag-ad hominem, tapusin ang video, pero mga bugok. So simulan na po natin mga kababayan. Philippine News Agency, PBBM, home from successful, productive Saudi trip. Kaya nga sinabi kong the Hakot President eh. Di po ba? The President Hakot. Di ba? Kasi nga humakot po siya ng investment pledges at mga signed agreement, no? President Ferdinand R. Marcos Jr. on Saturday landed at Villamor Air Base in Pasay City after his successful and productive visit to Saudi Arabia. Marcos reported the outcome of his participation in the first Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit in Riyadh. Oh, kauna-unahan pala yan, yung ASEAN GCC, as well as his meetings with Saudi Arabia and Kuwait's Crown Prince, business leaders, and the Filipino community. Mamaya po, mabibigla kayo dito sa meeting niya sa Kuwait Crown Prince. Quote, I have arrived back from Riyadh, Saudi Arabia after a very short but I can say successful and productive visit. Yan. I highlighted in particular the ways that we can collaborate in the areas of energy, food security, and the enhancements of logistic chains for the continued progress of our independent global economy. I underscored in this regard our commitment to the full implementation of ASEAN GCC Framework of Cooperation from 2024 to 2028. Marcos said he also called for the protection of the rights and welfare of overseas Filipino workers given that more than 2 million Filipinos are employed in GCC countries. We urge the GCC member states to upskill OFWs to meet the demands of the increasing digital transformation into the modern workplace. He also met with the Filipino community in Riyadh on Friday and assured them of his administration's continued support and assistance. On behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. The knowledge and the skills that you have acquired, yung inyong galing at sipag habang kayo'y nandito, no? Ayan po ang sabi ng Pangulo. They are so invaluable assets to the Philippines. Correct. Saludo po sa ating mga OFWs. Di po ba? Tama, mali. The separate likewise had separate meetings with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud and Kuwaiti Crown Prince Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jabar Al-Sabah to discuss ways to improve labor relations. So, let me assure you that we will continue to advance our national interests as we further expand our partnership abroad. Okay, so yung nilalaman pa ng the rest ng balita ito is puro joint statement lang nung nakuha nilang mga agreements or memorandum of understandings. Okay? So dito po, sa balita ng Manila Bulletin, tinakil din nila ito. PBBM's Kingdom of Saudi Arabia trip yields $120 million in investments, 4.14 billion investment pledges.
So sabi nga nila, di ba ang total nga nito is 4.26 billion. Oh. Kung i-add nyo yan, 4.14 plus 120 million, that amounts to 4.26 billion dollars of investments. Okay? President Marcos has secured at least 4.2 billion in investment deals and investment pledges from Arab businesses during his trip to the Kingdom of Saudi Arabia for the first Association of Southeast Asian Nations Gulf Coordination Council. Yan. In a statement, the PCO said the Philippine business delegation bagged 120 million worth of capacity training facility that will be constructed in the Philippines, while some Arab business leaders committed 4.14 billion to the country. During a roundtable meeting with business leaders on Thursday, President Marcos said over 15,000 Filipinos will benefit from the 120 million construction agreement between Saudi Al Rashid Petroleum Investment Company and Samsung Engineering NEC Company Limited and Philippines EEI Corporation as it would open employment opportunities to them. O ayan, ang dami pala dito mga kababayan, di na natin babasahin. According to the DTI, over 200,000 Filipinos will gain employment in the services sector commitments. You are welcome to the Philippines. President Marcos cited the valuable contributions of the companies that took part in strengthening the bilateral ties between the Philippines and Saudi Arabia, which serves as home to over 1 million Filipino migrant workers. As part of his visit to Saudi Arabia, Marcos met with Arab businessmen through the roundtable meeting organized by the DTI and the Saudi Ministry of Investment led by Minister Khalid Al-Falih. President Marcos said the meeting was timely as the Philippines economy continue its high growth trajectory with gross domestic product o yung GDP at 7.6% in 2022. He also emphasized that the Philippines has posted $9.2 billion in net inflows of foreign direct investment in 2022. We also stand ready to welcome you to our tropical country so you may personally see what a global competitive Philippines can offer. Ay, talagang binuksan niya na po talaga. No, binuksan niya na ang Pilipinas. No? So, ang dami pong balita dito. Pati Maharlika pa, naitopic na natin ito dati. No? So, yan po yun. Ganda ng kanyang $4.26 billion in investments and pledges. So, ito naman po yung sinabi niya sa ating mga OFW about the processing of yung wage claim. No? Meron po akong ipapanood na video sa inyo. Sandali lang to, mga segundo lang. No? Panoorin po natin ng sabay-sabay itong video na ito. So, ito po, 41 seconds video lang po regarding dun sa pagbabayad sa mga unpaid wages. No? Inaantay po ito ng ating mga kababayang na na-displace po sila. Process na ngayon yun. We are already coming to the point na na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Yung listahan ng mga claimant na nalinis na, maayos na. And we are just waiting for the details to be worked out between the Saudi side. But in concept, in principle, itutuloy talaga nila. Itutuloy talaga nila yung pagbayad dun sa insurance claims ng mga nagtatrabaho sa mga negosyo na nalugi nung nagsara nung COVID. So that will continue to go. Matatapos natin yan. So yan po no mga kababayan no, on process na talagang pinifilter out po ng Saudi government at yung ating counterpart nila, probably the OWA or the DMW or the DFA, kung sino man pong agency yan. No, napakagandang balipan yan. It's long overdue naman. Kailangan mabigyan ng tamang umento yung mga na-displace. No? Ito po kasi ang sabi sa Philippine News Agency. Saudi Arabia now processing wage claims of displaced OFWs. O ayan po. The Saudi government is processing the wage claims of more than 10,000 OFWs who were left jobless after Riyadh-based construction firms declared bankruptcy in 2015 and 2016. Yan po yung sinasabi nating crisis nitong construction firms. Ito, hindi po buong Saudi yan. Hindi magkakaroon ng crisis ang Saudi. Sa Yaman yan. Ang laking
oil, ano niyan, dipo ng mga yan, no? Tulad nga nung nasabi natin sa ating previous vlog, kung bumili ng mga luxury goods yan, walang pakundangan yan. Kaskas lang yan, wala silang pakialam kung gaano kamura, gaano kamahal. Yan. Napaprocess na ngayon yun, he said. Kaya maganda, we are already coming to the point na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Yung listahan ng mga claimant ay nalinis na, maayos na. So, konting repaso na lang yan, no? Sana bago matapos ang taon ito, sana maibigay nyo bago dumating ang December holiday. Nako, matutuwa naman po sila. At mawawala na rin ang sakit ng ulo ng Saudi government. Mayaman yan eh, may pera yan. Diyos mio. Mga gasilyo ng pera ng mga... Marcos said there is no definite date yet as to when Saudi Arabia will release the wage claims. Ayan. I cannot say because it also depends on the internal process in Saudi Arabia. But again, I know for a fact that they will be paid. It's just a question of when. But in concept, in principle, itutuloy talaga nila yung pagbabayad doon sa insurance claims ng mga nagtatrabaho sa mga negosyo na nalugi. Tinan nyo. Almost 13,000 OFWs were laid off when Saudi Auger Limited, Muhammad Al-Mujil Group, and other construction firms in Saudi Arabia declared bankruptcy in 2015 and 2016 according to data from the Department of Migrant Workers. The DMW record showed 8,829 claimants from Saudi Auger and 3,454 from Muhammad Al-Mujid. Dalawang company pala ito. Di po ba? So sana naman po, no, with the good grace ng ating counterpart diyan po sa Saudi, no, yung kanila pong mga prince, no, o kaya yung hari na rin, no, sana naman po umento lang yan, ilan lang yan, katiting lang yan sa inyong mga bulto-bultong kwarta, no, magbenta lang kayo ng mga ilang mga luxury cars nyo diyan o luxury items ninyo, bayad yan yung mga kababayan namin, no. Wag niyo na pong ipatumpik-tumpik, it will be a good, sabi niyo, ng holiday sa kanila yan, no? Umabot po sana. Wag niyo na pong patagalin. Kung patatagalin niyo, magbayad na kayo ng interest. Putragis kayo 2015 and 2016. Ilang taon na yan? 8 or 7 years? Laki na ng interest niyan. Yung fake tawa daw natin, sabi nung bugok na dilawan. Mamatay ka sa inggit. Eto po ang nakakatuwa dito, ha? Biruin niyo yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Kuwaiti Queens, yung crown prince nila. Nagkausap sila ni the Hakot president, ha? Sa sidelines nung ASEAN GCC, no? Diyan sa Riyadh. Ano po nangyari? Marcos accepts Kuwaiti crown prince apology on Pinoy workers treatment. Biruin niyo, isang Kuwaiti Crown Prince humingi ng patawad, pasensya sa ating rockstar president only on BBM. Kita nyo yan, talagang malaki po ang respeto nila ngayon sa ating presidente. Biruin nyo, Crown Prince yan. Kasi nga, di ba, meron tayong deployment ban ngayon at yung ang Kuwaiti government ayaw magbigay ng bagong visa sa ating mga OFW diyan sa kanilang bansa. Hindi magkaintindihan. Ano nangyari? On the sidelines, nag-usap sila. Kuwaiti Crown Prince Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah has apologized for his country's treatment of OFWs to President Marcos. Naalala nyo yung kababayan natin, yung sinunog? Di ba? Karumal-dumal po yun. At kung iba pa nilang treatment sa ating mga kababayan dyan, tatrabaho naman ng maayos sa inyo, hindi nyo itrato ng tama. Anong tingin nyo sa amin? Mga hayop? Diba? At least, Crown Prince. Marcos said this following his pull-aside meeting with the Kuwaiti monarch at the sidelines of the ASEAN GCC summit on Riyadh. In a meeting in the media interview, the president said Michal was displeased with the present relationship between the two countries and the Philippines need not apologize. Hindi daw natin kailangan mag-apologize sa kanila. According to Marcos, Michal apologize and disagree with what his people were doing. Biruin nyo yan.
Crown Prince ha, maybe future king siya, kung tama mo na ako mali. Hindi kailangan mag-apologize ng Pilipinas. Hindi tayo ang nangdihado. Pero maski na ganun pa man tayo, mapagkumbaba. Ha? Pero sabi niya, you don't need to apologize. Instead, siya ang naghingi ng paumanhin. Saludo po sa'yo, Crown Prince Michelle, no? Quote, the words that he used, do not listen to them. I do not agree with what they have been doing. Yan, yun yung quote. And in fact, he said, I do not want, there is no reason for you to apologize to us. Oh, ayun po yung sabi ni Crown Prince Michelle. Salute to you, sir, no? We will fix it. We will make it because we love the Philippines. Boom! Tama! Ayan ha, galing na sa mismong bibig ng Crown Prince. They will fix it because they love the Philippines and he apologized. Apology accepted. Marcos said Michelle was keen on fixing the relationship between the two countries since the former father has always supported Kuwait. Oh, si former Apo Lakay. Nako, sir, ang galing mo talaga. Iiyak na naman yung mga dilawan dito na walang mga utak. According to the president, resolving the country's disagreement with Kuwait was one of the success of his trip to Saudi Arabia. Quote, just for that, worth it na itong biyahe natin dahil naayos natin yung problema sa Kuwait. Talagang sumasakit ang ulo namin kung paano namin gagawin. But that is one of the, shall we say, success that we can record from this trip. Rockstar talaga. Hindi lang sa investment pledges humakot, hindi lang sa MOU o whatever they call it, pati sa pakikipagbati, pakikipag-usap. Iyan ang diplomatic to. Kita nyo, Crown Prince. Ha? Bibihira sa mga Crown Prince yan. Mga ano yan eh, elitista. Parang mga dilaw lang yan. No? Mga mapapride yang mga yan. Maski na mali na sila, wala kaming pakialam, mataas kami. Letter grade A+ kami, kayo mga F, mga dayok-dok, mga madudungis, yan ang mga dilaw. Ganyan sila. Pero tingnan nyo, an example of humility to this Crown Prince. At least meron siyang empathy and apathy. Yan, dalawa na yung sinabi ko sa inyong T. O, pagduktungin nyo na yan, di ba? Sweet. Di ba, Ai-chan? Apathy, empathy. Yung fake tawa natin, baka na naman, sabi na naman nung isang dayok-dok na dilawang peke. Di ba? At least pag tumatawa ako, hindi dilaw ang kulay ko. Natulad yung mga dayok-dok, dilawan supporter. Mga tae kayo sa lipunan. Di ba? Oh, nakakatuwa po to the Crown Prince of Kuwait, ha? Just gonna call you Crown Prince Michelle. I salute you, sir. No? At least you have the decency to humble yourself. 'Di ba sabi nga, those who humble themselves will be exalted. Those who exalted themselves will be humbled. O kayo yun, mga dilawan, because you really want to exalt yourself, ngayon ma-humble kayo dito. Gayahin nyo yung ginawa ni Crown Prince Michelle. He humbled himself to our president and to the Filipino people. Ina-acknowledge niya na ayaw niya yung ginagawa ng mga kababayan niya sa ating mga OFWs. Hindi nyo ba? Yan ang magandang leader. Ayan ang tinitignan niya, yung humanity, yung relationship sa ibang bansa. Hindi dapat tayo makipag-away dito sa bansang Pilipinas. Unang-una, anong sabi dito ni Pangulong Marcos? Marcos said, Michelle, the Crown Prince, was keen on fixing the relationship between the two countries since the former fathers has always supported Kuwait. Kita nyo, yung Crown Prince, alam niya yung istorya ng bansang Pilipinas at Kuwait nung panahon ni Apo Lakay. Maganda ang relationship nila, maganda ang treatment ni Apo Lakay sa kanila. Alam niya yan. Kung hindi niya alam yan, hindi niya sasabihin kay Pangulong Marcos Jr. yan. Kita nyo?
Siguro ito, yung tatay nito, siguro na ikwento o yung nanay niya. Alam mo ba, yung presidente ng Pilipinas, siya ang tumulong sa atin, malaki ambag sa atin. Kaya, in time na kailangan mo silang tulungan, pakita ka ng pagpapakumbaba. Ganun yung aking opinion. O, di ba mga dilaw, wala kayo niyan. Kasi kayo, feeling nyo, entitled kayo. Feeling nyo, matatalino kayo. No, you're not bright. Kaya nga sabi ni Inday Sara ko, kayong mga bright dyan, no? Uminom na lang kayo ng lemonade ninyong dilaw. Di ba? Again, Crown Prince, I'm gonna repeat myself. I salute you if you are ever watching this. Hopefully, your people will watch this and send it to you. I salute you, Crown Prince. May God bless you. No? May you live long so you can serve your people in time. Okay? Yun lang po. Hindi po ako, I'm not kiss-assing, but I like what you have said to our President that there is still a humanity on your side even though you are a Crown Prince. That is so unbelievable gesture of you to humble yourself and apologize in behalf your people to our President. Salute. Di po ba? O yan. Di mo, nabawasan din ang problema ng Pangulo. Sumasakit daw ang ulo nila. O, at least, parang ginamit ng Diyos yung Crown Prince. Humarap ka na sa Pangulo nila. Because in time, that country, the Philippines, will really help you. It will be your ally. O, di po ba? Ang ganda niya. No? Kaya kayong mga Kuwaiti, ha? I-treat nyo ng maayos yung mga aming modern heroes. If you treat them well, they will serve you well. If they are in your household, and you will be blessed. I'm telling you that. Di ba? Ito pa po. Kuwait had suspended the issuance of entry and work visas to Filipinos due to the Philippines' supposed non-compliance with the labor agreement between the two countries. The Philippine government temporarily banned the deployment of the first-time household service workers to Kuwait following the slaying of Julibi. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating kababayang si Julibi Ranara, whose burnt corpse was found in the desert. In 2018, the previous administration imposed a temporary deployment ban after the murder of household worker Joan De Mapelis. Yan, naalala nyo yun, di ba? Nasa cooler ba siya? No? Sumalangit na rin po ang kaluluwa ni Madam Joan. As of 2022, the estimated number of Filipinos in Kuwait is 279,000. OFW remittances from Kuwait amounted to $576,059 in 2021 and 579,186 last year. Aba, mas tumaas pa nung hindi na nag-deploy ng mga bago. Di po ba? Pero at least, uulitin ko. A humble Crown Prince apologize for his people in behalf of his people to our President, the Hakot President, PBBM. And it was accepted gracefully. Di po ba? Yan. Ganyan. Hindi dapat palagi na lang magmamalaki even though na matalino ka, marami kang diploma, aral na aral ka, no? Aral ka sa ibang bansa, marami kang kwarta. Pero there will always be a time. Tulad nga ng sabi ni Sara Duterte, Ecclesiastes, there will always be time for every season. A time to die, a time to live, a time to eat, a time to sleep. Di ba? A time to be born again. Mga ganon. A time. O, di ba? That's at the right time. O, di ba? Nasa tayo dyan, no? Eto pa. Doon nga po sa speech ng Pangulo, dyan sa kanyang meeting, no? Ito. Marcos to Pinoys in Saudi. We want to ease OFW's flight. No? Ano po ibig sabihin ng flight? Hindi yung flight na lilipad kayo, ha? Yung PLIGHT. Anong ibig sabihin yan? A flight is unfortunate situation, dangerous, difficult situation. Ang similar term niyan, yung trouble, sorry condition, predicament, ganyan, no? So kung i-reword natin ito, we want to ease OFW's difficulties. Yan, yun na lang. Yung mga paghihirap ninyo. Yan ang sabi niya. Okay? So, naintindihan nyo na, ha?
Titingnan pa lang natin yung isang meaning nito, no? Okay, sabi niya dito, Marcos gave the assurance when he met with thousands of overseas Filipino in Riyadh and expressed his appreciation for the OFW's incredible determination and resilience. Ganyan naman po naman talaga lahat, Pangulong Bongbong eh. No? Ang mga Pilipino na nag-a-abroad, no, even though masakit sa kanilang mga kalooban, mawawalay sila sa kanilang mga pamilya, no, mahal sa buhay. Kailangan eh. You have to have your resolve. Kung gusto mo mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, and there is the green is greener in the other side, kakagatin mo yan. Kung meron kang opportunity. No? That's the incredible determination and resilience. Sabi niya pa, quote, I will be remiss. Oh, what do you mean by remiss? Di po ba? Negligent. Yun na lang. Neglectful. Oh, sabi ng Pangulo, I will be negligent. Of course, if I do not speak of the difficulties and the challenges that you have all encountered. Kita nyo? No? I will be remiss. Meaning negligent siya. Kung hindi niya daw po sasabihin o babanggitin yung kahirapan at mga challenges na kinakarahap ninyo. Lahat po kayo ay nagsasakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. Na? We are committed to providing solutions to ease the lives of overseas Filipinos. Yung plight. Di po ba? Oh. As part of efforts to digitalize public transactions, the government earlier launched the OFW Pass to streamline and improve the services for Filipino migrant workers. So ayun po yung sabi ng Pangulo. Diba? At least pinuntahan kayo. Napanood ko po yung video, hindi ko na po isasama dito kasi medyo mahaba-haba. Nakita nyo pagpasok ng Pangulo, parang kampanya lang eh. BBM! Panoorin nyo po sa RTBM kayo naman, no? Huwag yung umasa sa kay Tokis. Huwag naman gan. Puntahan nyo rin yung ating mga government social media account para at least alam nyo, ma-update kayo, no? Siguro napanood nyo rin sa inyong mga favorite vlogger influencer, di ba? Di ako magsinungaling. Napanood ko kagabi sa RTBM, official Facebook page. BBM! Kaya kayong mga Anta Marcos, dyan na lang muna kayo sa inyong mga inidoro. Kayong mga dilawan at pink, dyan na lang muna kayo sa inyong mga inidoro. Hanggang may 5 years pa kaming mangbubus ka sa inyo. Kayo ang alam nyo lang ad hominem. Alam nyo yung ad hominem? Yung wala kayong alam sa topic, kundi, oy, ang pangit mo. Oy, ang laki ng ilong mo. Ay, bungal ka, abnormal ka. Peke ang tawa mo. Peke ka, nagpabotox ka. Ganon kayo. Di ba? Mga elitistang unggoy. Eto pa po. Naalala nyo yung sabi ng Crown Prince, di ba? Na naalala niya yung ginawa, yung legacy ng tatay niya sa kanilang bansa, sa Kuwait. Anong sabi ng Pangulong Marcos? Manila Bulletin. Marcos vows na naman. Promise yan. To carry on father's legacy on vibrant PH, Kingdom of Saudi Arabia ties for workers' benefit. Malaking tulong po ang ginawa ng ating Apo Lakay dyan po sa Middle East. Natulungan sila. Kung ano man po inaitulong ni Apo Lakay sa kanila, they still remember because nagsasaling lahi. Di ba yung nangyari kay Crown Prince Michelle? Sinabi niya. President Marcos made a promise to OFWs in Saudi Arabia to continue his father's legacy in strengthening the good relationship between the two countries for the benefits of Filipinos. Kita nyo? The PCO quoted the chief executive speech during yung sa visit niya. Quote, and I, as his son, and now as president, will continue in the tradition, no? As he recalled his father's visit to the Kingdom of Saudi Arabia in 1982, making him the first Philippine president to visit the Middle East country. Ipagpapatuloy po natin at yan po ang naging bahagi sa ating pagpunta rito ay para kausapin ulit ang ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia at hindi lang sa Saudi Arabia kung hindi dito sa Middle East upang tiyakin na ang kalagayan ng ating mga mamayan, ng ating mga Pilipino ay nasa mabuti.
While forging good relations, the Philippines and Saudi Arabia have always maintained their communication lines open, especially on the welfare and concerns of the OFWs and the Filipino community. Marcos shared that his father visited Saudi Arabia in 1982 and met His Majesty King Khalid bin Abdulaziz Al Saud to renew the good relationship between the Philippines and Saudi Arabia and to reassure the kingdom that both countries will remain good friends. Yes. O, sana naman, diyan po sa Saudi, sa mga Middle East, i-treat nyo na po ng maayos yung mga kababayan namin. They only want to work, no? Para po sa kanilang mga pamilya. Huwag nyo na po silang saktan o ano, imaltrato, no? Kausapin nyo yung mga citizens ninyo. The Filipinos are peace-loving people. They will serve you to the best of their ability. Yan po yan. Masisipag po kami. Mababait po kami. Kaya i-treat nyo kami ng tama. Pakainin nyo kami ng tama. Pasawirin nyo kami ng tama. Diba? Kung ganun po yan, nako. Parang ayaw nyo na silang pauwiin. Ayaw nyo silang pabakasyonin pa. Aariin nyo na silang pamilya nyo. Treat them as your family. Huwag nyo silang i-treat as slaves. Treat them as your family because you hire them. Di po ba? If you have this apathy and empathy, you will know that our kababayans in your household or in your company are working so hard and diligently to send money back home. Probably kung sumasahod yan, maybe lang mga kababayan, correct me, halimbawa lang, kung sumasahod man sila ng 25,000 pesos a month, baka 1,000 lang sa kanila dyan sa loob ng isang buwan. Pambili lang ng load. Tama, mali. Correct me if I'm wrong. Di po ba? O ito pong sabi ng Pangulo, on behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. Yan po yung patungkol sa ating mga modern heroes. Di po ba? Hindi ko na po babasahin lahat kasi naiiyak lang ako. So, yan po, no, mga kababayan, no, yan po yung ating ulat, balita sa ating gobyerno, no. Hindi ko na po isasama tong iba dito kasi mapapahaba tayo. Siguro ibang topic na lang po ito. Pasensya na po kung ganyan lang po, no. Ulat lang po lahat yan kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang pagpunta diyan, the first ASEAN GCC Summit diyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. So in recap, napakalaki po ng nakuwang investment and memorandum of standing mga pledges ng Pangulo amounting to $4.26 billion. Yung iba po palalakihin pa ang human resources, meaning siyempre hire sila ng mga marami pang mga siguro mga OFWs households, and also merong magtatayo ng kumpanya diyan sa ating bansa. The rest, yung $4.14 billion are MOUs, pledges. Sana magkatotoo po yan. Sana meron pang ibang mag-oil drilling sa ating bansa. Tulad yun yung sinasabi ng isa nating kasamaan sa video premiere, Aramco daw po. No? Sana pumunta yan dyan, mag-drill. At ang bansang Pilipinas at mga Pilipino ang makinabang, hindi lang isang grupo o iilang tao lang. That is for the benefit of the people, not the benefit of a certain group or person. Kasi pag-aari ng Pilipinas ang huhukayan nyo ng yaman. Dapat makinabang ang mga Pilipino. Tama, mali. O. Di po ba? And the rest, yung paghingi po ng apology ni Crown Prince ng Kuwait, Crown Prince Michelle, again, salute sir, no, that you humbled yourself to our president, and the president gladly accepted it, but he said you don't have to apologize. Sabi pa nga ng Crown Prince, you don't have to apologize to us, but instead he's the one who apologized to us. Di po bang galing? O yan, nakita nyo talagang gusto nilang tibayan pa ang relationship nila because they're honoring whatever na ginawa ni Apo Lakay sa kanila during his term. Di po ba? O, malaki ang pagtanaw ng utang na loob nila sa ating isang magiting na presidente. None other than Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ano pa man ang sabihin ninyong mga anti-Marcos, ala akong pakialam, mga FU kayo. Yun lang po yan. Di po ba? O kung ayaw nyo, edi maggawa kayo ng sariling vlog. Di po ba? Kung ayaw nyo dun sa sinabi ko, pasensya kayo. Vlog ko to.
Tama, mali, di ba? Sa akin, one of the greatest president in our history, Philippine history, none other than President Ferdinand Edralin Marcos Sr. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.